Sige po, taas natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Patuloy nating ideklara na si Jesus ang katugunan sa lahat ng problema ng tao, sa lahat ng problema ng sanlibutan. Si Jesus lamang. Siya lamang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Ang tao ay nagsisikap, gumagawa ng paraan para abutin ang Diyos. Pero hindi yon ang paraan ng Diyos. Ang paraan ng Diyos ay isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Mula sa kanyang pagiging hari sa kalangitan, hinubad niya ang kanyang pagkahari. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At siya'y nagdamit pantao upang siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, bayaran ang kasalanan ng tao. At sino man ang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak, kundi maliligtas. Hallelujah. Si Kristo lamang, siya nga si Kristo lamang ang kailangan ng kaibigan mo. Si Kristo lamang ang kaibigan ng nanay mo. Si Kristo lamang ang kailangan ng tatay mo, ng boss mo. Si Kristo lamang ang kailangan mo. Hindi ka na dapat nag-i-struggle, hindi ka na dapat nahihirapan sa buhay. Pero dahil wala si Kristo sa'yo, wala si Kristo sa maraming tao, kaya sila'y naghihirap. Oh, hallelujah. Siya lamang. Minsan pa, paniwalaan mo ang mensahe ng awit na ito. Ilagay mo ng malalim, itarak sa iyong puso. Si Kristo lamang, wala nang iba. Hindi ang relihiyon, hindi ang denominasyon, hindi ang ideolohiya, hindi ang tradisyon, hindi ang panipaniwala, sabi-sabi ng tao, kundi si Kristo. Ang kailangan. Kaya nahihirapan ang tao. Kaya nahihirapang lumaban ng buhay sapagkat wala si Kristo sa kanila. Ngunit kapag tinanggap natin si Kristo, ang lahat ng ating pangangailangan at suliranin ay Kanyang tutugunan. Yes, Lord. Hallelujah. Siya lamang. Minsan pa, itaas natin ang pangalan niya. At kung ikaw ay dumating sa lugar na ito na may mabigat na problema, si Kristo ang katugunan ng iyong problema. Kung ikaw ay dumating sa lugar na ito na may sakit, karamdaman, na wala ng lunas, si Kristo ang iyong lunas. Si Kristo ang iyong kigalingan. Si Kristo ang iyong himala. Kung dumating ka sa lugar na ito na may pangangailangan sa pananalapi, sa kapayapaan, pag-ibig, ano man ang iyong pangangailangan, si Kristo ang katugunan. Siya nga, wala nang iba pa. Oh, hallelujah. Siya lang. Minsan pa sa huling pagkakataon, ideklara mo si Jesucristo. Si Jesucristo ang katugunan sa iyong pangangailangan, sa iyong pamilya, sa iyong negosyo, sa iyong pag-aaral.
Panginoon, salamat. Lamang ang kailangan, tagapagligtas ng sanlibutan. Pagligtas at pagkagamot. Oh, hallelujah! Oh, siya nga po, Panginoon, salamat sa iyong anak na si Jesucristo, na siyang Diyos na nagkatawang tao. Sinugo mo sa lupa, ipinako sa krus ng Kalbaryo. Para ano? Para bayaran ang aming mga kasalanan. Dapat kami ang pupunta ng impyerno. Dapat kami ang mapapahamak sa impyerno. Ngunit kayo na lamang ang pag-ibig mo sa akin at sa lahat ng tao. Isinugo mo ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo upang mamatay, ipako at mamatay sa krus ng Kalbaryo. Sino kami? Sino kami para bayaran mo? Sino kami para tubusin mo? Kami makasalanan, marumi, hindi karapat-dapat. Ngunit kami iyong kinahabagan, kinaawaan, binago ang buhay. At hindi lamang binago ang buhay, ginamit, tinawag sa iyong ministeryo. Maraming salamat, Panginoon. At sa lugar na to, Ama, tatawag kang muli ng mga lalaki at babaeng tatanggapin ang mandato na ibahagi si Kristo sa lahat ng tao. Sapagkat si Jesucristo lamang ang katugunan ng sanlibutan. Maraming salamat. Turuan mo kami ng malalim pa. Bigyan mo kami ng kabigatan pa. Bigyan mo kami ng pag-ibig sa kaluluwa. Bigyan mo kami, Panginoon, ng tapang, ng lakas ng loob na manindigan para sa iyo. At ibahagi ka namin sa nangangailangan sa mundo. Sa oras na to, inihingi ko ang spirit of anointing of teaching, that let it flow, Lord, in our midst, that we may understand the depths of your grace, the depths of your salvation, the depths of your plan for humanity. And open our hearts that we may open ourselves to your calling, to your anointing, to your Spirit, Lord God, who is speaking to us. We thank you, Lord, in this place. Jesus is Lord. Jesus is our Savior. Jesus is our God. Amen and amen. Sige po, tayong lahat ay makakaupo. At sige po, meron pong ipamimigay si Ate Darilyn. Nawa po lahat po tayo ay may mga ballpen. Kung wala po kayong ballpen, ay manghiram po kayo. Mayroon pong ballpen si Ate Darilyn. Pero mamaya na yon, sa activities na lang natin. But can you please... okay. So, sinerox ko na po yung lesson material natin para hindi na po tayo mahirapan. Okay? Kahapon ay hinamon tayo ng Diyos to stand up for Jesus. Amen? Na tayo ay tumindig para kay Jesus. At pagkatapos mong tanggapin ang hamon ng standing up for Jesus, ay hindi lamang doon nagtatapos ang lahat. Amen? Kinakailangan, meron ka rin gagawin. At yun, ang gagawin mong yun ay yung ibahagi mo yung naranasan mo. Diba? Ibahagi mo yung natanggap mo. Ngayon, para sa marami, kahit nakapikit, kaya nilang mag-share ng salvation.
Pero para sa iba, yung mga kapatid natin na ngayon pa lamang po nagsisimula sa kanilang journey bilang mga Kristiyano, alam ko po na isang araw kayo rin po ay tatayo. Kayo po ay magiging mga pastor at mga pastora. So, tinetrain po tayo ng Panginoon. So, one of the purposes of having this kind of gathering or camp meeting is to equip the saints, to equip the servants of God, so that when they go out there, kagaya ng sabi ni Timoteo, you will not be ashamed. Hindi po kayo mapapahiya, but you will be a servant who is able to divide the Word of God, to study the Word of God, to rightly, present the Word of God, so that when they see you sharing the gospel, maluluwalhati po ang Panginoon at hindi po mapapahiya. So napakasimple po ng pagbabahagi ng kaligtasan, lalo na kung naranasan mo ito. You cannot say something is, halimbawa, ang sarap ng apple na ito, di ba? Ang sarap ng sibuyas na ito. O ang sarap ng grapes na ito. Ang tamis, di ba? Hindi mo mamasabi, hindi mo makukumbinsi ang ibang tao na matamis ito o masarap yung mangga na to o masarap tong langka na ito kung ikaw mismo hindi tumikim. Hindi ka convincing, sabi nga nila. You are not convincing enough. But if you are able to taste it, to experience it, you can say, napakatamis. At makikita nila sa'yo, kapani-paniwala ka. Hindi mo sila binobola. Kasi with conviction, sinasabi mo, masarap. Masarap tong manggang to. At kaya mo itong ialok sa iba. Kasi subok mo, naranasan mo, natikman mo, nakain mo. Amen? Ganon din po ang kaligtasan ni Jesucristo. Ang ebanghelyo ay hindi epektibong i-share sa iba kung hindi po natin ito naranasan. So only those who have experienced the born-again experience can share the gospel. So ngayon, pag-aaralan po natin, paano ba yung simpleng pagbabahagi ng ebanghelyo? Paano ba yung simpleng pagbabahagi ng kaligtasan? So handa na ba kayo, mga estudyante? Amen. Okay, so meron naman kayo diyang outline. So ang ating pong teaching topic ngayon is sharing the gospel of salvation. Pagbabahagi ng ebanghelyo ng kaligtasan. Maraming modelo, maraming pamamaraan ng pag-share ng gospel of salvation. But I will just share two simple models today. And one day, you don't need a model, because kahit nakapikit kayo, kahit sa panaginip nyo, nasi-share nyo na ang gospel nang wala na kayong ina-outline. Wala na kayong pina-follow na outline o model because it will just flow out of your mouth. Amen? The unction of the Holy Spirit will come upon you and it will just flow. But for those who want to be equipped to start off, kumbaga, para malaman mo kung paano mo i-share sa classmate mo, sa kaopisina mo, sa katrabaho mo, sa kasama mo sa bahay na gusto mong dalhin sa Panginoon. Pero ang hirap i-evangelize. So, ito po yung dalawang simpleng pamamaraan ng pag-share ng gospel. So, una, yung bridge model, yung tulay, bridge to life na modelo. So, yun po yung pamamaraang tulay patungo sa buhay. So, ang pamamaraang ito ay isang klasikong pamamaraan. It is a very classic model upang ipaliwanag ang ebanghelyo. Nakatutok ito sa paghihiwalay ng banal na Diyos sa makasalanang tao. So, meron daw gap, merong malaking pagitan mula sa Diyos ng kalangitan na banal ang kanyang katangian at sa tao dito sa lupa na punong-puno ng kasalanan. Kaya dahil meron silang malaking gap, there's no way that they will meet. Amen? Man cannot reach out to God, and God cannot reach out to man. Why? Because there is sin. And a holy God has nothing to do with sin. So yun po ang scenario na ipapaliwanag nyo, na nasa puso nyo, nasa isip nyo, na kapag nag-share kayo, ibabahagi nyo na merong malaking pagitan
ang Diyos at ang tao. At ano yung pagitan na yon? Ano yung naghihiwalay sa kanila? Kasalanan. There is sin in between God and man. And so, God cannot reach out to God and man cannot reach out. God cannot reach out to man, although He will do it because He is God and He loves man. Pero ang tao, kahit anong pagsisikap, relihiyon. Okay? Gumawa ang tao ng relihiyon, gumawa ang tao ng mga ideologies, tradisyon, mga seremonyas, na pwede nilang gawin sa pag-aakala nilang maaabot nila ang Diyos. Pero lahat ng yun ay fail. Lahat ng yun ay bagsak. So, paano po nagkaroon ng tulay? Yan, kaya nga tulay, it's a bridge model. Ang tulay po niyon ay si Jesucristo. Okay, yun po yung ipipresent natin. So, una, ipapaliwanag nyo sa kanila na may problema. May problema ang tao. May problema ang tao sa Diyos. So, ang suliranin na yun ay ano? Nahiwalay ang tao sa Diyos. Okay? So, sisimulan mo sa pagpapaliwanag na kung bakit natin kailangan ng kaligtasan sapagkat tayo'y nahiwalay sa Diyos. Bakit? Ang Diyos ay banal at ang tao ay hindi sapagkat ang tao ay lumangoy sa kasalanan. Di po ba? So, ang sarili nating pagsisikap, kagaya ng mabubuting gawa, relihiyon, o pagiging mabuting tao, ay hindi kayang punuan. Hindi kayang punan ang puwang na iyon, malaking puwang na iyon between God and man. So, ano yung mga talata na pwede nating i-share o i-memorize? Ito lang, mga 2-3 talata lang nito na kinakailangan yung alamin. Ang una ay ang Roma 3:23. Romans chapter 3 verse 23. Pakibasa nga ng malakas. Bella. Sige nga, Bella, pakibasa. Roma 3:23. Ito ang nagpapatunay na ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Romans 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkakasala at walang sinumang nakaabot ng maluwalhating pamamantayan ng Diyos. Okay. So, himayin natin. Ano sabi ng Roma 3:23? Sapagkat ang lahat ay... Okay. Sinabi ba doon? Sapagkat ang ilan ay nagkasala. Hindi. Ano pong sabi? Lahat. Sabihin nga itong lahat. Lahat. Amen. Lahat. Pero marami, akala nila wala silang kasalanan. Kaya pag sinabihan mo sila, sabi niya, wala naman akong kasalanan, mabait ako. Di ba? Pero ang Roma 3:23 ay malinaw pa sa malinaw na ano raw? Lahat. Kahit na ikaw ay bilyonaryo, kahit na ikaw ay trilyonaryo, lahat. Pero maraming meron sa kanila, they think that they don't need. Pero ang Roma 3:23 ay nagpapatunay na ang lahat ay nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Kahit na ikaw pang pinakamabait na tao. At lahat ng mga medalya, lahat ng mga tropeyo, lahat ng mga recognition ay natanggap mo sa lipunan. Because you are the kindest person, most charitable person, and you have donated millions and millions of money to charity, and you think you have paid for your sins and you are qualified for salvation, it is not. Amen? Hindi ka qualified sapagkat ang sabi ng Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Okay? So, know this by heart. Ito ay nagpapatunay na lahat ay nagkasala. Kaya pag merong nagmamalaki, kapag sinishiran mo, babasahin mo sa kanya to. Actually, ito yung sumampal sa akin ng malakas. Kasi nung nasa UP po ako, merong lumapit sa akin para i-share. Sabi ko, lumaki ako na nagbabasa. Amen. Pero ang binabasa ko, katekismo. Ang binabasa ko ay yung turo ng simbahan. Minememorize pa namin yon. Dahil pagkatapos ng klase namin, yung regular na klase, may darating na katikista doon sa klase namin at 30 minutes to 1 hour magkaklase siya. Tapos tuwang-tuwa ako kasi tuwing closing, meron akong medalyon na natatanggap. Kasi
Gustong-gusto ko yung mga pinag-aaralan namin. Magaling ako na mag-memorize ng lahat ng dapat kong i-memorize, lahat ng mga sacraments, lahat ng mga ordinances ng church na yon ay memorize ko. So when somebody came to me at sabi niya, "Hello, good morning," sabi niya, mahihain ako noon kasi probinsyana ako. Tapos pumunta ako ng Maynila, na-culture shock ako. Kasi galing ako sa bundok eh. Tapos pumunta ako ng Maynila, parang hiyang-hiya ako. So lagi akong nagtatago lang doon sa Sunken Garden, nag-iisa. Pero may lumapit sa akin, may daladalang Biblia. So parang na-intimidate ako. Pero ang ganda ng ngiti niya. And I could not resist yung ngiting yon. Di ba? Tapos nung lumapit siya sa akin, sabi niya meron daw siyang i-share. Nung nakita kong Bible, sabi ko, alam ko na yan. Alam ko na yan. Hindi ko na kailangan yan. Hindi ko na kailangan yan. I was self-righteous. Tingin ko sa sarili ko, magaling na ako. Okay na ako. Hindi ko na kailangan yan. Okay na ang tindig ko sa Diyos. Pero, binasahan niya po ako ng Biblia. Hindi ko alam tong mga to. Meron kaming Biblia sa bahay, pero inaalikabok eh. Hindi po namin binabasa. Kasi sabi nila, huwag mong babasahin yan. Pag binasa mo yan, masisira ulo mo. Narinig nyo na ba yun? Saka hindi nyo na siguro narinig yan. Kami, yung henerasyon namin. Yung henerasyon namin, bawal magbasa ng Biblia. Kasi pag binasa mo raw ang Biblia, mabuburyong ka. Amen? Masisira ang ulo mo. Sapagkat hindi mo maiintindihan yan. Ang makakaintindi lang yan, yung mga nakasutana. Yung mga nag-aral sa seminaryo. Kaya ikaw, wag na wag mong babasahin yan. So, ganun tayo minulat. Ganun kami minulat. Kaya may Bible kami sa bahay, pero nasa eskaparate lang. Nandun lang nakatindig. Inaalikabukan. Hindi namin binabasa. Pero yung babaeng to, binuklat niya at pinabasa sa akin. Sa akin niya pinabasa ha. Para sabihin niya siguro hindi niya iniimbento yon. Kasi kahit na religyoso ako, naniniwala ako sa Bible. That it is the Word of God. But I have not read it. And now somebody is reading it to me. Binabasa ito sa akin. Sabi niya, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Lahat. Pati ako. Akala ko wala na akong kasalanan. I'm okay. Kasi linggo-linggo, nagsisimba ako. Ako ay may malaking rebulto sa bahay. Tinitirikan ko tuwing 6:00 at ninunubenahan ko paulit-ulit. Kahit saan akong lugar, uuwi ako ng bahay para pag 6:00, nagnunubena ako. Dinadasalan ko ito. At paulit-ulit kong dinadasalan yung nubenang iyon. At akala ko dahil ginagawa ko yon ng masusi, ng deboto, ligtas na ako. Ligtas na ako at hindi ko na kailangan ng ano pa mang bagay. Yun ang alam kong daan ng kaligtasan. Pero nung binasa po sa akin ang Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala, kahit nagnunubena ako, makasalanan pa rin ako. Kahit linggo-linggo sumisimba ako, nagsisimba ako, makasalanan pa rin ako. Opo, sapagkat yun ang sabi ng Roma 3:23. Ngayon, kapag may problema, yun ang problema. Lahat ay nagkasala. Lahat ay hindi nakaabot sa maluwalhating pamantayan ng Diyos. So, ano raw po ang kabayaran ng kasalanan yon? Roma 6:23, talatang A. Romans 6:23, verse A. Sige, ate, tayo ka. Sige, kahit wala ng mic. Okay, malakas naman boses mo, right? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay... Ano raw ang kabayaran ng kasalanan? Yes. Kaya kung inaamin mo na ikaw ay makasalanan, inaamin mo sa harapan ng Diyos na ikaw ay makasalanan, ang kabayaran ng iyong kasalanan ay kamatayan. Ngayon, bakit hindi naman ako namatay? Kung makasalanan ako, ang lakas kong magmura. Hanggang ngayon, malakas pa rin ako. Di ba? Malakas ako magmura, pero malakas pa rin ako. Hindi naman ako namatay. Yan. Dito ngayon papasok yung pangalawang kamatayan. May dalawa kasing uri ng kamatayan. Yung pisikal na kamatayan, na kung saan ikaw ay biglang natulog ka lang, hindi ka na nagising, at pinaglamayan ka, at inilibing ka, yun ang pisikal na kamatayan. At lahat ng tao ay mamamatay. Una-una lang, di ba?
Pero yun yung physical na kamatayan. Ngayon, mga kapatid, meron pong tinatawag na ikalawa o pangalawang uri ng kamatayan. At yun ay ang espiritual na kamatayan. Yun ang namatay sa atin. Kaya kahit pogi ka, malakas ka, gym body ka, meron kang magandang pangangatawan physically, pero ang espiritu mo ay patay. Ang espiritu mo ay wala. Ang espiritu mo ay napalayo sa Diyos, kaya ang espiritu mo ay patay sa kasalanan. Yun ang problema ng tao na kinakailangang solusyonan. Yun ang ipapaalam natin sa maraming tao kasi akala nila dahil malakas sila, mayaman sila, marami silang pag-aari, hindi na nila kailangan ng Diyos. Pero ang totoo, sila po ay patay. Patay saan? Sa espiritu. Patay sa espiritual. Yun po yung kanilang katatayuan at tunay na kalagayan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So lahat po tayo, bago po tayo na born again, kaya kinakailangan mong ma-born again dahil yung patay na espiritu mo ay kinakailangan maipanganak na muli kasi namatay. Kaya may tinatawag pong born again. Kaya wag niyo ikahiya yung born again. Sapagkat yun ang daan patungo ng langit. Pag sinabi nilang, born again ka ba? Yes. Born again ako. Kagaya ng Chicago Bulls player na yon, it's all in the news. Kasi pinagdedebatehan nila, karapatan ba ng kanyang organisasyon na siya ay i-dismiss, i-kick out, i-fire? Dahil sinabi niyang siya ay born again at hindi siya naniniwala sa mga ibang ideolohiya ng mundo. Pero siya ay finire pa rin. Pero sinabi niyang born again siya at hindi niya yun ikinahiya. So ano raw ang kabayaran ng kasalanan? Bakit buhay na buhay ka pa rin? Bakit buhay na buhay pa rin ang ibang tao, yung kaibigan mo? Bakit buhay na buhay pa rin? Anong paliwanag doon? Ano yung namatay? Yan, spiritual na kamatayan. Yun, ang espiritu mo ay patay. Bagamat ang iyong katawan ay buhay, kumakain, tumatakbo, malakas, pero ang iyong espiritu ang patay. So, yun ang problema, yun ang suliranin. Kaya ngayon, pagkatapos noon ay ipepresent mo, ano ang solusyon? Kung ang Diyos at ang tao ay naghiwalay dahil sa kasalanan, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at ang lahat ng tao ay namatay sa kasalanan, kaya't hindi na makaabot sa Diyos, ano ang solusyon? Sino ang solusyon? Si Jesus Christ. Si Hesus Kristo ang solusyon ng problema or suliranin. Pakibasa nga po yung talata. Ibinigay ng Diyos. Sige. Ibinigay ng Diyos ang tanging tulay. Inako ni Jesus ang parusa dapat ay sa atin upang tayo ay makapagsundo sa Diyos. Okay. So, ano raw doon ang sabi? Ang solusyon si Hesus Kristo. Ano ang binigay niyang solusyon? Hindi anuman, kundi ang kanyang anak, si Hesus Kristo. Ibinigay niya ang kanyang anak na tulay. Siya yung magiging tulay. Sapagkat naghiwalay ang Diyos at ang tao, ibinigay ng Diyos ang tanging tulay. Siya lamang ang tanging tulay. So inako ni Jesus ang parusa na dapat ay sa atin. Sino dapat ang parusahan? Tayo. Bakit? Tayo ang makasalanan, di ba? Ganon sa batas natin, di ba? Kung sino yung nagkasala, ikakasuhan sa korte, pag napatunayan, siya yung parurusahan. Di mo pwedeng parurusahan yung hindi naman nagkasala. Kaya kinakailangan nga, merong proseso eh. Kinakailangan, i-indict mo siya, kinakailangan, dali mo siya sa korte, ipagtatanggol niya yung sarili niya, at pag napatunayan may kasalanan, hahatulan at parurusahan. At tayo, nahatulan na tayo. Tayong lahat ay makasalanan. Tayong lahat ay hindi sumunod sa Diyos, rebelde sa Diyos. Nahatulan na tayo ng kamatayan. Amen? Death by electric chair na tayo.
o lethal injection. Yun na po, nahatulan na tayo. Pero, sinolusyonan ng Diyos iyon. Anong ginawa niya? Isinugo niya si Jesus at inako. Inako ni Jesus. Yung kasalanan mo at kasalanan ko, dapat tayong magbabayad noon. Anong ginawa ni Jesus? Inako niya. Inako niya, kaya siya ay namatay sa krus. Nung siya'y namatay sa krus, lahat ng kasalanan ng tao, lahat ng kasalanan sa mundo ay kinuha niyang lahat. Inako ni Jesus ang kaparusahan upang tayo ay magkaroon ng pagkakataong makipagkasundo sa Diyos. Okay? So ano pong mga talata ang pwede nating alamin dyan? Basahin, Roma 5:8. Ito yung kaloob ng Diyos. Okay, Pastora Nora. Ito, pastora to dati ng Makati eh. Amen. Amen. Tayo'y makasalanan pa. Anong ginawa ni Kristo? Namatay para sa atin. Biro mo yun? Kapag nagme-meditate ka at malaman mo na, Lord, sino ba ako? Makasalanan ako. Bakit ka namatay para sa akin? Kayo ba handa kayong mamatay para sa ibang tao? Na hindi nyo kaano-ano? No way, di ba? Bakit mo ibibigay yung buhay mo sa isang taong hindi mo nga kaano-ano? Di ba? Normally, naturally, hindi mo yung gagawin. Pero pinatunayan ng Diyos ang kanyang pagmamahal na bagamat tayo'y makasalanan pa, ay inako ng Panginoong Hesukristo ang ating mga kasalanan. Sinugo niya. Ngunit pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Ano yung pinadama ng Diyos? Pag-ibig. Kanino? Sa atin. Sa anong paraan? Pagsasakripisyo na tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Roma 5:8. Ganun niya tayo kamahal. Ganun niya kamahal ang kaibigan mo, ang magulang mo, na hindi pa nakakakilala kay Kristo. Namatay si Jesus para sa lahat ng tao, bagamat tayo'y makasalanan pa. Ikalawa, unang Pedro 3:18. Pakibasa. Tulay. Okay, sino? Ate, yan. Naka-stripe. Dalaga na kasi ito eh. Inaanak ni Kuya Jay Ayata to. Sige nga. Yan. Ano raw po? Si Kristo na walang kasalanan ay namatay minsan lang. Kaya dapat hindi po nagpapapako at nagpapakamatay sa krus ang mga tao pag mahal na araw. Kasi yung mamatay daw sa krus ay minsan lang. Hindi mo na pwedeng i-duplicate yon. Hindi mo pwedeng gayahin. Hindi mo pwedeng gawin ulit sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan lamang. Minsan lamang, kaya maling-mali yung tradisyon natin na tuwing mahal na araw ay nagpapapako sa krus ang mga Pilipino sa Pampanga. Talagang kanila pong, ngayon is Good Friday, right? Ang dami ngayon nagpapapako sa krus. Na mali, tradisyon ng tao. Sapagkat bakit nila ginagawa ito? Sapagkat sila ignorante sa katotohanan. Bakit sila ignorante sa katotohanan? Sapagkat hindi nila binabasa ang salita ng Diyos, ang katotohanan ng salita ng Diyos, o walang nagsasabi sa kanila. Amen? Kaya kung may magsasabi sa kanila, mamumulat sila, at sila po ay, mapuborn again, makakakilala sa Panginoon at sasabihin nilang, mali pala itong ginagawa ko. Amen? Iwawaksi nila ang mga maling tradisyon. Iwawaksi nila ang kanilang mga kinagisnan, kinamulatan. Sabi kasi nila, dito na ako pinanganak, dito na ako mamamatay. Sarado akong, kung ano man ang relihiyon. Sarado na, kinandado pa. Kaya kapag sila po ay sinisiraan, antagonista ang dating natin or self-righteous ang dating natin. Pero yun ang katotohanan, di ba? Sabi nga ng Biblia, masakit ang katotohanan, pa itong magpapalaya. Itong magpapalaya sa atin.
So, may suliranin, may problema. Ano yung problema? Naghiwalay ang tao at ang Diyos dahil sa kasalanan. At ano ang solusyon? Si Jesucristo ay sinugo ng Panginoong Ama upang patunayan na kahit na tayo makasalanan pa, namatay na siya para sa atin. Siya ang tulay upang maligtas ang tao. So ano ang tugon mo? Kapag nalaman mong may problema ka, may problema ang katayuan mo sa Diyos, at nalaman mo na si Kristo ang ginawang tulay ng Diyos para muli ay makaabot tayo sa Kanya, ano dapat ang tugon? Ano ang tugon? Number 3. Ano ang tugon? Pananampalataya at pagtitiwala. Ano dapat ang tugon mo? Pumunta ka sa simbahan, maglakad ng paluhod? Paluhod na magpunta sa altar? O ikaw ay mamanata, tuwing Enero, pumunta ka doon sa Quiapo at makipagsiksikan at ipunas yung panyo sa Nazareno? Ganun po ba ang dapat nating tugon? Ano raw ang tugon? Pananampalataya at pagtitiwala. Ganun lang kasimple. Hindi mo kinakailangang gumawa, hindi mo kinakailangang magsakripisyo, sapagkat ginawa na ni Kristo ang sakripisyo. Ano lamang ang tugon natin? Ano ang tugon ng tao? Pananampalataya at pagtitiwala. Ano yun? Meron ka bang gagawin doon? Magpapagod ka ba doon? Meron ka bang ibubuhos na dugo? Meron ka bang sakripisyong gagawin? Wala. Pananampalataya, ibibigay mo lang ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Handog ng Panginoon. Roma 6:23, talatang B. Okay? Brad, Roma 6:23b. Amen. Ang libreng kaloob ng Diyos ay ano? Ano ang libreng kaloob ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ba ay binabayaran? Ano raw yon? Libre. Libre. Libre ang buhay na walang hanggan. At sino ang nagkaloob? Ang Diyos. Ano lang dapat natin gawin kung libreng binibigay, kaloob, regalo? Tanggapin. Tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala. Mananampalataya kang totoong namatay si Kristo sa krus para bayaran ang kasalanan mo kasi mahal ka niya. Naiintindihan ba natin? Mahirap bang intindihin? Hindi. Simpleng-simple ang plano ng Diyos, di ba? Pero kinukumplikado ng maraming relihiyon, kinukumplikado ng maraming organisasyon, ng lipunan, kinukumplikado nila sapagkat gusto nilang pagkakitaan, di ba? So, ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng relihiyon. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, sino raw po ang daan ng kaligtasan? Si Kristo Jesus. Saan matatagpuan ang buhay na walang hanggan? Kay Kristo Jesus. Nasaan ang buhay na walang hanggan? Buhay na walang hanggan. Kasi kapag namatay ang tao, may dalawang pupuntahang destinasyon. Langit, impyerno. Okay? At pag sinabi mong buhay na walang hanggan, pwede mong gugulin ang buhay na walang hanggan sa apoy na nagngangalit, na kung saan ikaw doon ay itatapon. At pag sinabi mong buhay na walang hanggan sa impyerno, doon ka na hanggang ang Diyos ay Diyos. At ang Diyos ay hindi nawawala, wala siyang hangganan, sapagkat siya ang simula at ang wakas. He is the beginning and the end, the Alpha and the Omega. Do you have any idea what eternal life means? What eternity means? It has no value in terms of numbers. It's infinite. No years of expiration. Walang graduation. Pag tinapon ka doon, wala ka ng ligtas doon. Hindi ka na makakabalik, hindi ka na makakaalis. Wala ang pag-asa.
Kaya dito pa lang, pinupukpok ka ng nanay mo, pinupukpok ka ng tatay mo, pinupukpok ka ng kapatid mo para umate ng church, makinig ng salita ng Diyos, tumanggap kay Kristo, sapagkat ang kapatid mo ay nagmamahal sa'yo. Meron siyang malasakit sa'yo. May malasakit ang kapatid mo, kaya naman kinukulit ka niya. Pinagsasakripisyohan ka niya, pinapanalangin ka niya, pinag-aayuno ka niya, ini-invite ka niya, sapagkat mahal ka niya, sapagkat alam niya na kapag pumunta ka ng impyerno, wala ka ng alisan doon. Amen? Kaya si nanay makulit kasi mahal ka niya, ayaw ka niyang pumunta ng impyerno, ayaw ka niyang mabulid sa bisyo, hinuhila ka niya patungo ng church, para mapabuti ang buhay mo, tumanggap ka kay Kristo at maligtas ka at magkaroon ng buhay na walang hanggan, hindi sa impyerno, kundi sa kalangitan. Now, the other side of it is that there is heaven. At doon sa langit, ay wala ring graduation doon. Amen? Pero doon sa langit, walang iyakan doon. Walang sigawan doon. Walang magsasabing, hirap. Alisin niyo ako dito. Alam niyo ba yung kwento ng Bible tungkol kay Lazaro at sa matandang mayaman? Nang pangalan ay Lazaro, nung siya nandito sa lupa, siya ay beggar, siya ay mahirap na tao. At siya ay nakaupo lamang doon sa isang lugar na kung saan dinadaanan ng mayaman. Araw-araw dinadaanan yung mayaman at yung mayaman ay iniismiran lang siya. Kasi siya mayaman, pero si Lazaro ay mahirap. Mahirap. Lahat ng kahirapan ay dinanas niya rito sa lupa. Pero si Lazaro ay isang mabuting tao. Itong mayaman na to, mayaman siya pero hindi siya mabuting tao. At isang araw, to make the long story short, dumating ang kamatayan sa kanilang dalawa. At si Lazaro, na mahirap dito sa lupa, ay pumasok ng langit. At yung matandang mayaman, na mayamang mayaman dito sa lupa, ay pumunta ng impyerno. At nung siya'y pumunta ng impyerno, naramdaman niya ang sakit. Sumisigaw siya. Sumisigaw siya at nagmamakaawa siya. Sabi niya, pwede ba patakan niyo ng kahit isang patak ng tubig ang aking dila sapagkat sobrang init dito sa impyerno. Abraham, tinatawag niya yung kanyang mga forefathers, hindi pwede na tumawid sapagkat merong malaking gap between heaven and hell. Nobody from heaven can go to hell. Or from hell to transfer to heaven. Wala. So yun ang ibig sabihin ng eternal life. Once na pumunta ka na doon, wala nang graduation. So ano pong nangyari doon sa mga mahal natin sa buhay na hindi tumanggap kay Kristo, nasaan sila ngayon? Yung mga hindi tumanggap kay Kristo, yung mga taong hindi tumanggap kay Jesus bilang kanilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos, nasaan sila ngayon? Can you answer with certainty? Saan? Nasaan sila ngayon? Nasaan sila ngayon? Maniwala ako. Paano kung sabihin ng ibang tao, ang yabang nyo naman, bakit nyo ginajudge? Ang Diyos lang pwedeng mag-judge. Di ba? Di ba ganun yung mga pilosopo ng tao? Judgmental ka naman masyado. Ang Diyos lang pwedeng humusga. Tama naman, ang Diyos lang ang pwedeng humusga. Pero kung ang basihan mo ay ang salita ng Diyos, alam mo, di ba? Alam mo kung saan pupuntang tao pag hindi tumanggap kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas at hindi nanampalataya sa Kanya. Alam mo, di ba? Tiyak na tiyak, alam na alam mo, hindi ka nagdududa. Yes, alam mo na nasa impyerno sila. Masakit, pero yun ang katotohanan. At alam na alam mo rin naman na ang mga taong tumanggap kay Kristo ayon sa ating pinag-aralan, sino man ang tumanggap kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Kaya kung alam na alam mo sa puso mo, 1,000% sigurado ka na si Kristo ang tinanggap mo sa puso mo, amen, magbalibaliktad man ang mundo, ang sagot mo, oo, may buhay na walang hanggan ako. Pupunta ako ng langit. Amen. Amen. Ang ganda ng ngiti nyo. 100%. Sigurado kayong pupunta kayo ng langit. Papasok kayo ng langit. Why? Because you know Jesus is in your heart. Amen. Kinukumplikado nila pero napakasimple, di ba? So kaya nyo bang ibahagi ngayon sa mga kaklase nyo, sa mga kasamahan nyo, sa mga anak nyo, magulang nyo, the simple plan of salvation?
there is a problem and the problem is you, anak, nahiwalay ka sa Diyos. Kasi wala ka ng time sa Lord. Lagi ka nagtatrabaho. Hindi ka man lang umaate ng church, hindi ka nagbabasa ng Bible, at hindi mo siya tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun ang problema. Pero may solusyon. Si Kristo ay namatay para sa iyo sapagkat mahal ka niya. Amen? Yung ating binasa, Roma 5:8. Pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa ganitong paraan nang tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Si Kristo ang naging tulay. At ano dapat ang maging tugon ng tao? Pananampalataya at pagtitiwala. Hindi relihiyon, hindi denominasyon, kundi simpleng pagtitiwala. At ang pananampalataya ay yung pagbibigay ng iyong puso't isipan at ganap na paniniwala sa katotohanan ng salita ng Diyos. Roma 10:9. Romans 10:9. Okay. Si Aisa. Amen. Roma, napakaganda po, napakalinaw. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ang Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Ano raw ang mangyayari sa'yo kapag ipinahayag ng iyong bibig si Jesus? Ano raw ang mangyayari sa'yo kapag mananalig ka ng buong puso? Amen. Maliligtas. Sinungaling ba ang Diyos? Hindi. Sinungaling ba ang Biblia? Oh, iyon ang nagsabi, ikaw ay maliligtas. Kaya pag may nagtanong sa'yo kung saan ka pupunta, pag namatay ka, saan ka pupunta? Sa langit. Oh, sigurado ka? Oh, anong patunay mo? Tinanggap mo si Jesus. Anong bersikulo? Roma 10:9. Basahin. Roma 10:9. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus, pinahayag ng aking bibig si Jesus, na siya'y Panginoon at mananalig ako sa Kanya ng buong puso at siya'y muling binuhay ng Diyos, ako ay maliligtas. Ikaw ay maliligtas. So, simpleng 4 na talata lang. Memorize nyo lang to, balibalik ta rin. Humayo kayo kahit sinong makaharap nyo, presidente man, at anuman ang kanyang estado sa buhay, ikaw ay makakapag-share ng gospel. Ito yung unang modelo, the simple plan of salvation, the bridge model, na may tulay ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. At pagkatapos noon, pag sinabi mo na kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka sa Kanya ng buong puso, ikaw ay maliligtas. Gusto mo bang maligtas? Diba? Tatanungin mo ngayon yung kaibigan mo, gusto mo bang maligtas? Siguro naman gusto niya, no? Wala naman sigurong ayaw maligtas. Oo, maraming ayaw, pero usually pag ganyan na, lalo na kung mamamatay na, nasa ICU na, gusto ko maligtas, di ba? Tatanggapin nila yon. So anong gagawin mo? Patatanggapin mo. Okay? Patatanggapin mo sa isang simpleng panalangin. Okay? So ito ay isang simpleng halimbawa. Pero you can make your own from the heart, basta galing sa puso. Basta galing sa puso. Okay? So, Sister Kat, basahin mo nga itong halimbawa ng isang simpleng panalangin ng pagpapatanggap. Ito yung tinatawag na prayer of acceptance. Ipatanggap mo si Jesus sa Kanya sa pamamagitan. Sige, pikit tayo at tayo'y manalangin. Ganon, di ba? Tapos, Sister Kat, pakibasa.
Medyo mahaba pa nga ito. Pero you can just, ang elemento nito ay una, papaamin mo sa kanya na siya'y nagkasala. Okay? So you can make your own prayer. Sige, kapatid, classmate, kung gusto mong tanggapin si Jesus ngayon, pwede, umikit lang tayo. Tapos ililid mo siya, sumunod ka sa panalangin. Panginoong Jesus, ako po'y nagkasala, umaamin akong nagkasala. So ililid mo siya ng ganong prayer. At pagkatapos umaming magkasala, ibubukas ang puso. Sasabihin mo, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon, ikaw nang masunod sa buhay ko. Nagsusuko ako sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So you can be, you can make your own prayer. Yun lang ay isang modelo. So yun po yung unang model. Pangalawa ay yung, ito rin, nung bagong born again ako, ganito yung sinusundan ko. Alam niyo ba nung bagong born again ako, meron akong booklet. Pag nagsishare ako, dala-dala ko yung booklet na yun, binabasa ko, English pa. Kasi hindi ako marunong. Pero kahit English, bahala na. Sineshare ko, kasi ang init ko ang alab ko talaga sa Panginoon. Sineshare ko yun, may booklet pa ako. Pero isang araw, hindi ko na kailangan ng booklet. Amen? Ganon din kayo. Sa una, meron pa kayong kodigo. Meron pa kayong kodigo, pero isang araw, hindi nyo na kailangan ng kodigo. Kasi walking Bible na kayo. Amen? Sisisiri nyo ang salita ng Diyos. So ito yung pangalawa, yung tatlong bilog, 3 circles. Okay? So yung unang bilog, okay, sige, basahin muna natin. Sinong magbabasa? Ate Chelsea, pakibasa. Ang pamamaraan ng tatlong bilog, yung talata, unang paragraph. Ang paraang ito ay mainam dahil tinutugunan nito ang brokenness o pagkasira ng buhay na nararanasan ng mga tao ngayon at itinuturo sila pabalik sa orihinal na disenyo ng Diyos. Okay, so tinuturo nito na ang tao ay broken, siya ay wasak sa harapan ng Diyos. At tinuturo nito yung original na design ng Panginoon, pero na-break yun, nagkaroon ng brokenness ang tao kasi napahiwalay sa Diyos. So ang unang bilog, yun yung Diyos. Okay, so magdodrawing ka ng bilog, halimbawa kung classmate mo, di ba? Kasi kung minsan mga bata, mas effective pag meron kang illustration Sa mga bata, natatandaan nila iyon. Pero sabi ko nga sa inyo, isang araw, di nyo na kailangan mag-drawing. Pero halimbawa, mga classmate nyo, mahilig yan, mga artist yung mga yan, magaling mag-drawing, di ba? So, meron kang unang bilog at ang bilog na yon, pwedeng visualize mo lang na ang unang puntong yon ay ang Diyos. Ang Diyos ay banal. God is holy. Nilikha ng Diyos ang mundo ng may kaayusan at kagandahan. Meron siyang magandang plano para sa ating buhay, pamilya at layunin. Sister Raquel, pakibasa nga Genesis 1:31. Yan. Ano raw ang ginawa ng Diyos? Pinagbasdan niya. At ano ang nakita niya? Napakabuti ng kanyang ginawa. Ginawa ka ng Diyos, ginawa ako ng Diyos, lahat ng bagay ginawa ng Diyos. At nung ginawa ka ng Diyos, mabuti ka. Yan ang original na plano ng Diyos sa iyo. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay maayos at mabuti sapagkat yun ang plano. That's the original plan of God. Pero, nasira ang planong iyon, ang disenyong iyon ng Diyos. Sapagkat, Mayang, meron ka? Bigyan mo nga siya. Yan. Pinili ng tao na lumayo sa disenyo ng Diyos. Ito ang tinatawag na kasalanan. Kasalanan na nakahantong sa pagkasira. Ang sakit, kasalanan, addiction, at takot na nakikita natin. Sinusubukan nating takasin ito sa pamamagitan ng mga hagdan, relihiyon, tagumpay, bisyo. Ngunit laging bigo ang mga ito. yan. Yung original na plano ng Diyos ay nasira. The original design of God has been broken. And so man fell into brokenness. And so man tries to repair that brokenness on its own. By what? By designing their own design, kagaya ng relihiyon.
nagpapakadalubhasa para akala nila ay marirepair nila yung brokenness na yon. So, yung iba nagpapakalulong sa bisyo para pagtakpan yung brokenness na yon. So, man has been trying throughout centuries, but every time, man fails. Why? Because Kawikaan 14:12, Kawikaan 14:12, Kuya Boy, pakibasa mo nga, Kawikaan 14:12. Yan. So, akala ng tao, ang daang tinatahak nila ay matuwid. Yun ang akala nila, may daang tila matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. So, maraming mga kabataan, dito po tayo nagfe-fail. Akala natin tama yung ating mga sinusundan, sinasamahan, ginagawa. Akala natin matuwid iyon, pero ang dulo pala nun ay kapahamakan. Ang dulo nun ay kamatayan. Kaya napakapalad yung mga bata. Napakapalad ng mga kabataan ngayon, lalo na yung mga inaakay ng kanilang mga magulang para sumunod sa turo ng Panginoon sapagkat hindi nyo na kailangang maranasan. Amen? Ang mga bagay na ito. Hindi nyo na kinakailangang tahakin ang mga likong landas sapagkat merong nang gumigiya sa inyo. Merong nang nagbibigay sa inyo ng malinaw na path na dapat nyong tahakin. At yan po ay daang matuwid. Hindi tila matuwid, kundi matuwid talaga. Pero ang Kawikaan 14:12 ay nagsasabing marami. Akala nila ang daan na kanilang tinutumbok ay matuwid, pero ang kamatayan ang dulo nito. So, yun po yung pangalawa, the brokenness of man. At yung pangatlong bilog ay ano po yun? Si Jesus again, okay? Si Jesus ang naging daan para bumalik tayo. So, pakibasa nga yan. Pakibasa nga. Joke, ito. Yan. Hindi tayo hinayaan ng Diyos sa ating pagkasira. Isinugo niya si Jesus na namuhay siya ng perpekto, namatay para sa ating mga kasalanan, at muling nabuhay. Siya ang tanging daan palabas sa pagkasira at pagpabalik sa disenyo ng Diyos. Okay. So yung original design ng Panginoon ay mainam, mabuti, pero nasira iyon dahil sa kasalanan. Man fell into brokenness. But again, God gave the remedy. God gave the solution, and that is His Son, Jesus Christ. Yun po yung ebanghelyo, the gospel of salvation. Hindi hinayaan ng Diyos na tayo masira. Ipinadala niya at sinugo si Jesus. Si Jesus ay perpekto, nabuhay ng perpekto, kaya qualified siya. Ako at kayo hindi qualified na mamatay sa krus sapagkat tayo makasalanan. Isa lang ang pwedeng mamatay sa krus, yung sinless, yung walang kasalanan, yung perfect. At yun ay si Jesus Christ. Nung siya'y naging tao, He lived a perfect life. Bagamat siya'y taong ganap, nabuhay siya ng perpekto, kaya siya'y naging qualified mamatay para sa ating kasalanan. Siya ang naging daan, palabas ng pagkasira at bumalik sa disenyo ko. So kung i-illustrate nyo po yun, ito yung bilog, ang Diyos na banal, tapos lagyan mo ng arrow, isa pang bilog, bumagsak ang tao sa kasalanan, so he was broken, and then you have another arrow and have another circle, which is Jesus Christ. At yun ay isa na namang arrow pabalik. So nakikita nyo yung circular, yun po yung three circles. God, brokenness of man, and Jesus. Tapos may arrow na naman na papunta doon. Can you visualize? Nabi-visualize nyo po? Sige, ito ang Diyos. Siya'y banal. May araw papunta doon sa isang bilog at sa bilog na yan, ang tao na bumagsak sa kasalanan kaya siya ay broken. Pero ang araw na yon ay gumawa pa ng isang bilog at ang bilog na yon ay ang solusyon, si Jesus, na siyang sinless, perfect sacrifice for our sin. Kaya naman another arrow going back to God is the way to salvation, Jesus Christ. Amen?
So, yun po yung 3 arrows. So, pag na-present nyo roon na perpekto ang design ng Diyos, pero nabago yun, nasira iyon dahil sa kasalanan ng tao, pero sinulusyonan iyon sa pamamagitan ni Kristo. Amen? So, tapos, handa ka ng patanggapin siya ulit. Ganon yung prayer natin kanina, na Panginoong Jesus, ako po'y umaamin, ako po'y nagsisisi. Okay, so last page, ito na yung transition, yung pagsisisi. Pagsisisi at pananampalataya. Upang makalipat mula sa pagkasira patungo sa disenyo ng Diyos, kailangan tayong dumaan sa pinto. Sino yung pinto? Anong version sa Bible? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Juan 14:6. John 14:6, kung gusto niyong malaman. I am the way, the truth, and the life. John 14:6. Okay, so ano ang dapat gawin ng tao? Anong mga step? Napakasimple, magsisi. Pagsisisi. Ano ang pagsisisi? Pastora Ruth, pakibasa nga. Anong ibig sabihin ng pagsisisi? Tuloy mo. Yan, okay? So, pagsisisi at pananampalataya or pananalig lang. Ano ba yung pagsisisi? Ang pagsisisi raw ay pagtalikod. So, halimbawa, ito. Ito yung ginagawa kong kasalanan. So, anong ibig sabihin ng pagsisisi? Pag sinabing tumalikod, about face, di ba? Ganon? Tama? Pagtalikod. 180 degrees. Eh, paano kung tumalikod nga ako tapos nag 360 degrees? Tama ba yon? Ganun ba ang pagsisisi? Hindi. Pag sinabing pagtalikod, hindi mo nalilingunin. Okay? Iniiwanan mo na yung dati mong buhay. 180 degrees tama, hindi 360. Kasi pag 360, umikot ka lang, doon ka rin bumagsak. Pero maraming ganon, di ba? Nagsisinat lahat, pero isang araw bumalik. Another 180 degrees, kaya bumalik ulit. Ganun ang gusto ng mga Israelita noon. Nakalabas na sila ng Ehipto. Pero nung nandun na sila sa ilang, na-realize nila, ang hirap pala. Ang hirap pala dito sa ilang, walang hamburger. Kaya gusto nilang pumunta na ang Ehipto, bumalik. Ganun ang marami. Pag naging Kristiyano na, ang hirap pala maging Kristiyano. Ang daming bawal. Dati pwede naman akong magmura. Bakit ngayon hindi na pwede? Dati pwede naman akong makipag-boyfriend sa hindi born again na. Bakit ngayon hindi na pwede? Eh, yung crush ko hindi born again eh. Bakit hindi pwede? Yan. Pwede naman kung gusto mo kasi wala namang namimilit. Pero ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kapag nagrepent ka na, tinatalikuran mo at hindi mo na binabalikan. Yun ang totoong repentance. Parang sabi nga ng Bible kapag sinuka mo na, huwag mo nang babalikan yung suka mo, nakakadiri yun, di ba? Di ba? Kapag sumuko ka ba, babalikan mo yun para kainin mo uli yung suka mo? Hindi, di ba? Nakakadiri. Ganun dapat ang ano natin, trato sa kasalanan. Isang bagay na nakakadiri na dapat hindi mo na dapat binabalikan. Hindi mo na dapat tinitikman pa ulit. Hindi mo na dapat ginagawa pa ulit. Kasi karumal-dumal. Nakakadiri. At niligtas ka na ng Diyos doon, pinalaya ka na ng Diyos doon. Nung ikaw ay nagrepent, tinalikuran mo na yon. So wag mo na yung babalikan. At pagkatapos noon, manampalataya. Believe. Pero maraming tao, hindi lang believe. Ang hirap sa kanilang believe. Pag sinabi mong believe, simple lang. Maniwala ka lang. Pag sinabi ng Diyos, magaling ka na, magaling ka na. Amen. Pag sinabi ng Diyos, pinagpala ka na. Yun po yung believe. You don't have to make it so difficult. Pagtitiwala ay yung hindi yung sarili mong effort, kundi yung ginawa kasi ni Jesus. Tumingin ka sa ginawa ni Jesus, kaya tapos na. It is finished. Amen? Marco 1:15.
Kuya Ronnie, pakibasa nga, Mark 1:15. Magsisi kayo sa huli ko, sa susing talata. Yan. Pakibasa na rin Efeso 2:8-9. Ayan. So, sasabihin mo, sa sinasyaran mo, magsisi. Magsisi ng kasalanan. At pagkatapos magsisi ay manampalataya. Manampalataya saan? Sa relihiyon? Manampalataya saan? Sa tao, sa pastor, kay Eli Soriano, kay Manalo. Kanino mananampalataya at saan mananampalataya? Kay Jesus. Okay. At sa Efeso 2:8, sapagkat dahil sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa bagay na hindi mo pa nakikita pero naniniwala ka na. Amen? Si Jesus, hindi mo pa nakita. Amen? Pero alam mo, totoo siya, buhay siya. Pananampalataya. Hindi mo nakita yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Di ba? That's 2,000 years ago. Wala ka naman doon eh. Di ba? Nung nangyari yon, pero naniniwala ka, nananampalataya ka, namatay siya sa krus para sa'yo. At buong puso mo itong pinananampalatayanan. At buong puso mong pinagtitiwalaan. Kaya tinatanggap mo siya bilang iyong Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Amen? At ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pagkatapos, isi-share mo rin yung prayer of acceptance. So, ipapatanggap mo si Jesus sa kanya. Ang tawag doon, panalangin ng pagpapatanggap. Nung nandun kami sa Israel, pinatanggap ko po yung mga, sinisharean ko yung binilhan namin ng mga souvenir items ng mga bagay na yun sa Israel. Hindi ka pwede doon magtagal na parang nagpipreach. Kailangan mabilisan lang. Amen. Kasi mga tindere, nagtitinda sila ng mga souvenir. So, sabi ko, can I pray for you? Sabi ko lang, hindi ko sinabing patatanggipin ko siya kay Jesus. Okay. Sabi naman niya, hindi niya alam, pinapatanggap ko na si Jesus sa kanya. Simple lang. Sabi ko, Lord, forgive me, I have sinned against you. But I repent of my sins. And today, I open my heart to Jesus. I accept Him as my Lord, God, and Savior. Amen. Nagulat siya, hindi na siya nakatanggi. Kasi yung mga Hudyo, hindi sila naniniwala kay Jesus bilang tagapagligtas. Hanggang ngayon, inaantay nila ang tagapagligtas nila. Kaya hanggang ngayon, ginigyera sila. Pero inaalaw ng Diyos na mangyari yon, sapagkat may plano ang Diyos sa mga Hudyo. Isang araw, bababa ang Diyos para supernaturally ipagtanggol sila sa mga umaaway sa kanila. Ipapagtanggol sila ng Diyos in a supernatural way so that the world will see the power of God upon His people. Pero hanggang ngayon, they are rejecting their Messiah. They are rejecting their Savior. Pero nung nasa Israel kami, meron po kaming na-encounter na isang church na ang tawag sa kanila yung mga Messianic Jews. Mga Hudyo sila, pero tumanggap sila kay Mesiya. May mga Hudyo na tumanggap na kay Messiah sapagkat sila po ay namulat. Kaya there are many Jews who have already received Jesus as their Lord, God, and Savior. Ang tawag sa kanila ay Messianic Jews. Pero marami pa rin na hindi, yung mga tinatawag na Hasidic Jews, sapagkat sa kanila, yung Old Testament ang pinakamahalaga. It's not the New Testament. The Torah, the laws of God, the commandments of God. Kaya ngayon, ang mga Israelita, sila ay binabakbakan ng mga kaaway nila and we are just watching them. Why? Because the grace of God is with us now. Nung si Jesus ay pumasok sa Jerusalem at may mga palaspas, di ba? Yun yung sineselebrate ng relihiyon. May mga palaspas sapagkat sabi nila, the King of Kings and Lord of Lords, yung mga palaspas ina-admit nila. Pero pagkatapos noon na ina-acknowledge nila na siya ay King of Kings and Lord of Lords, ano pong nangyari? Pinapako siya sa krus. Pinapili yung mga Hudyo between Barabas at saka the kriminal o si Jesus. Ang pinili nila ay si Barabas. Pinili nila si Barabas na palayain. At si Jesus ang ipako sa krus. Ipako sa krus. Ipako sa krus. Kaya nga, yung mga Hudyo hanggang ngayon, wala. Tingnan nyo sila hanggang ngayon. Nakakaranas ng persecution.
because they have rejected their Messiah, their Savior. Messiah means Savior, tagapagligtas. So, sabi nga, sa plano ng Diyos, lahat merong purpose. Nung ni-reject ng mga Hudyo ang kanilang tagapagligtas, okay, ni-reject nyo ang inyong tagapagligtas, pumunta tayo sa mga hentil. Yung mga hentil, sila yung mga hindi Hudyo. Tayo yun. Hindi tayo mga Jews. We are not Israelites. So, dumating ang grasya at biyaya sa atin. At ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagtanggap sa Mesiyas, si Hesu Kristo. At yun ang ating nararanasan ngayon. Amen? Tayo ilan sa mga mapalad na tumanggap ng tagapagligtas at tayo naligtas. Pero isang araw, malapit na, matatapos na ang grasya sa ating mga hentil at babalik na ang grasya sa mga Hudyo. Kaya the days are coming when the Gentiles, the grace upon the Gentiles will end. And we are just so blessed. Sapagkat bago dumating ang araw na yon, tayo po'y naligtas na. Kaya gawin natin ang lahat ng paraan at i-redeem ang time para iligtas pa ang maraming tao. Sapagkat malapit nang mawala ang grasya sa ating mga hentil at babalik na sa mga Hudyo at hindi na po, iba na yun, tribulation na yun, end of the world na po iyon. Amen? Wala nang time to share the gospel. But God is giving us that calling, that mandate, kung sino man ang dumating sa buhay natin para masyaran, kaibigan mo, kaklase mo, kapatid mo, anak mo, magulang mo, kapitbahay mo, katrabaho mo, God wants to use you. Gusto kang gamitin ng Diyos. Gusto kang gamitin ng Diyos at huwag mong sabihin, hindi ko kaya. Wala akong pinag-aralan, hindi ako pastora. You don't need to be a pastor or pastora para mag-share ng gospel, ng simple plan of salvation. Pwede, tayo muna tayo, isang awit na magtatapos ng ating gawain ngayon. Si Kristo lamang. Amen? Ang kailangan. Si Kristo lamang. Si Kristo lamang. Amen. Si Kristo lamang ang kailangan ng iyong kaibigan. Si Kristo lamang ang kailangan ng iyong kapitbahay. Si Kristo lamang ang kailangan ng iyong nanay, tatay, kapatid, anak. Si Kristo lamang tagapagligtas at manggagamot. Sa uling pagkakataon, si Kristo lamang. Si Kristo lamang ang katugunan. Si Kristo lamang ang kailangan. Tagapagligtas at manggagamot. Pagligtas at manggagamot. Oh, hallelujah.
kapatid, kung ikaw ay nasa lugar na to at hindi mo pa kilala si Kristo, at gusto mo siyang makilala pa ng lubusan, nais kitang anyayahan sa isang simpleng panalangin ng pagsisisi at pagtanggap. Kung gusto mo siyang makilala ng ganap, bago mo siya maipakilala sa iba, kilalanin mo muna siya. At ngayon, nais ka niyang bigyan ng pagkakataon na tanggapin siya sa iyong puso bilang personal na Panginoon, Diyos at tagapagligtas. At kagaya ng ating pinag-aralan, napakasimple. Pagsisihan lamang natin ang ating kasalanan, talikuran ito, at manampalatayanan ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Handa ka bang gawin ito, kapatid? Pwede ba habang lahat ay nakayuko at nakapikit, walang lilingon sa kaliwa at sa kanan? Itaas mo ang iyong kanang kamay patungo ng langit bilang tanda ng pagpapakumbaba. At sabihin mo ang panalangin ito, Panginoong Jesus, inaamin ko, nagkasala ako. Humihingi ako ng tawad. Nagsisisi ako. At sa araw na to, tinatalikuran ko ang lahat ng kasalanan ko mula pagkabata hanggang kasalukuyan. Tulungan mo ako, baguhin mo ako. Sa oras na to, binubuksan ko ang puso ko. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Diyos, Panginoon, tagapagligtas. Ilista mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Tulungan mo ako magbagong buhay, magtuwid ng landas, sumunod sa iyo, magmahal sa iyo, at maglingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo. Tinatanggap ko ito ng buong puso. Ako na lang mananalangin, kapatid. Kung ito'y pinanalangin mo mula sa iyong puso, tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At sa araw na ito'y nagsisimula ang isang magandang lakbayin ng buhay. Tutulungan ka ng Panginoon. Iaangat ka niya. Pagpapalain ka niya. Pagagalingin ka niya sa iyong sakit karamdaman. Ang iyong pag-aaral ay gagabayan niya. Ipapagkaloob niya ang iyong pangangailangan, ang iyong tuition. Kung gusto mong mangarap ka. Tutulungan ka ng Diyos na abutin ang pangarap na iyon. Kung tinatawag ka ng Panginoon sa iyong puso, alam mo na ikaw ay tinatawag niya para maglingkod sa kanyang gawain. Tugunin mo ito. Ang Panginoon ay tumatawag, bata, matanda, babae o lalaki, hindi siya namimili. Sino man ang handang maglingkod sa Kanya ay gagamitin niya. Kaya kung ikaw ay handang magpagamit ka. Kung ikaw ay handang maglingkod ka. Huwag mo nang pag-alinlanganan ito sapagkat ang Diyos nga ang tumatawag sa iyo. Hallelujah. Panginoon, bigyan mo ang aking mga kapatid ng pagkakataon na maibahagi ka sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga kapitbahay, katrabaho, sa kanilang mga kanegosyo. Sino man, Panginoon, ang simpleng napkin na iyon, Panginoon, ay magkaroon ng kabuluhan sa kanilang buhay. Bigyan mo sila ng pagkakataon sa mga susunod na araw at susunod na linggo. Padalhan mo sila ng mga taong mababahagi na ng salita, nangangailangan ng kaligtasan. Bigyan mo sila ng tapang, kabigatan, kaalaman na maibahagi ang iyong salita. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng pagkakataon, O Diyos, na makapag-share, Panginoon, ng gospel of salvation. Salamat, Ama, sapagkat hindi ka naninino ng tao. May pinag-aralan man o hindi, gagamitin mo. Babae man o lalaki, gagamitin mo.
matanda man o bata, gagamitin mo. Kaya naman, Ama, salamat sa mga babae at lalaking ito na tumugon sa iyo. Sila, O Diyos, ay hahayo. Sila, Panginoon, ay magpapagamit. At sila, Panginoon, ay magsasabing, yes, Lord, use me. Yes, Lord, I will serve you. Maraming salamat, Ama. Lahat ng natutunan namin sa araw na to, hayaan mong magamit po namin sapagkat handa po kaming magpagamit sa iyo. Sa iyo po ang karangalan, sa iyo po ang pasasalamat, sa iyo po ang lahat ng kadakilaan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, at ang lahat ng mababait na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen.